Hallelujah. Amen. Last Thursday po ng April. So next week po ay May na. Ang bilis, no? Parang kailan lang. Grabe. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa gabi pong ito, pag-aralan po natin yung salita ng Panginoon. Amen? Wala pong time. So, meron po akong, wala po tayong timer. May timer, anong oras na po? 8. So, tayo po ay may 47 minutes po ako. Hallelujah. Ang topic po natin sa gabing ito is, faith in the Son of God, Jesus Christ, is victory over the world. Okay? Yan po ay matatagpuan natin sa unang 1:5, 1 hanggang 13. So, ang pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesucristo ay tagumpay laban sa mundo. Gusto po ba natin tayo maging mananagumpay? Mahirap po yung laging talo, no? Amen? Kailangan lagi tayong mananagumpay kasi ang Panginoong Yesus ay napagtagumpayan na. Amen? Ang mundo. Hallelujah! Inanyayahan ko pang bawat isa na tayong pong lahat ay tumayo muna at yumuko at hingin natin ang banal na Espiritu na magturo sa atin sa gabing ito. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito na kung saan kami po Panginoon ay lalapit at patuloy na nagdi-desire Panginoon na makilala ka namin Panginoong Yesus. Na ang iyong mga salita Panginoon ay patuloy na magbigay sa amin Ama ng kalakasang espiritual, paglagong espiritual Panginoon at ito pong iyong mga salita ang magbabago ng aming buhay sa pamamagitan Panginoon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, turuan mo kami, banal na Espiritu, sa gabing ito, Panginoon, na maunawaan po namin ang iyong mga salita at patuloy namin itong namnamin at yakapin ng may kagalakan sa aming puso. Lord, dinadalain ko rin po, O Diyos, sa gabing ito, cover this place, Lord, with your holy blood, Lord Jesus. Move freely in this place, Holy Spirit. Continue to change our lives, Panginoon. And let your word, Panginoon, ang siyang patuloy na maitaas, Panginoon, at patuloy na tumatak sa aming mga puso sa gabing ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayong makaupo. Hallelujah. Sa buhay po natin, no? Sa mundong ito, sino ba, kailangan natin maunawaan, sino ba yung pwedeng mapaglabanan yung mga, yung mundong to? Ano bang meron sa mundong ito, mga kapatid? Ang sinasabi po nitong mundo dito ay, tawag nito, yung sistema, yung values ng mundong meron tayo, ginagalawan. Buksan po natin ating mga Biblia, okay? Sige po, basahin po natin, okay? Tayo po muli tayo. Alam ko pagod kayo pero mas maganda, sabay-sabay nating basahin. Ako po ay naniniwala, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Amen? Minsan, hindi natin naririnig yung salita ng Panginoon kasi hindi natin siya binabasa. Marami pa nagsasabi, paano mo maririnig yung salita ng Panginoon? Basahin mo. Lakasan mo para mas mabasa mo. Kasi po kumikilos ang Panginoon. Buhay ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, basahin po natin. Faith in the Son of God. Okay? Everyone who believes that Jesus Christ is the Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves His children too. We know we love God's children if we love God and obey His commandments. Loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Amen. Verse 6 po, and Jesus Christ was revealed as God's Son by His baptism in water and by shedding His blood on the cross. Not by only water, but by the water and blood. And the Spirit who is truth confirms it with His testimony. So we have these three witnesses, the Spirit, the water, and the blood. And all three agree. Since we believe human testimony, surely we can believe the greater testimony that comes from God.
and God has testified about His Son. Amen? All who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Those who don't believe, these are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about His Son. And this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. Conclusion, I have written this to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Amen. So may conclusion na po. NLT po ang natin. So pwede na po tayong makaupo. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa salita ng Panginoon. No? Ngayong gabi po, no, we need to be excited dahil maintindihan natin na yung kahalagahan na meron ka, yung sigurado ka, yung sigurado ka na original yung nabili mo. Okay? Nabili mong original din yung relasyon mo. Ito pong pinakamahalaga sa lahat, na meron tayong Diyos na buhay, na Panginoong Jesucristo, na pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang pag-aaral natin. Bakit po ito sinulat? Historically, meron pong problema. Okay? Mayroon pong problema yung early Christians. Ano po yung problema? Problema nung una pang panahon is idolatry, immorality. Okay? And persecution. So, ibig sabihin po, marami ring mga nagtuturo ng mali. Amen? Marami rin po nagtuturo ng mali. Last time po na nag-aralan natin the book of Timothy, in the book of Timothy, 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 13, sabi po doon, 1:13, 1 to 12, sabi po doon, may mga false prophets. May mga mandadaya. May mga deceiving spirits. Sa gabi pong ito, tuklasin po natin. Kasi nung early days, may mga nagsasabi na si Jesus Christ, okay? Marami nagtuturo na hindi siya fully God, ay fully human. Amen? Yun po yung uunti-untiin natin dito. Mga kapatid, sa gabing ito po, no, mahalaga na maintindihan natin at maunawaan natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagkamahal mo, gusto mo laging kasama, kaya nga, kadalasan yung mag-asawa, nagpapakasal talaga yan eh. Till death to us part, di ba? Sayo nga, di ba? Pag nangako ka, kahit pa anong itsura niyan, kasi sa una, talaga namang pogi maganda talaga kayo niyan eh. Pero kagandahan sa mga anak ng Diyos, alam mo kung mga kagandahan? Habang tumatagal, gumaganda at pumupogi. Gumaganda rin ang relasyon. Bakit? Kasama nila ang Panginoong Yesus. Amen? Okay. Taas mong kamay na nananampalataya sa Panginoon na ang mag-asawa dapat laging magkasama. Amen? At nagmamahalan. Ang sentro dapat ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito po, no? Buksan po natin. Okay? Okay, Tagalog po yan. In the book of John po, ang mga naka-highlights dito, okay, kung paaral natin, it highlights 3 characteristics of God. He is the light. Okay? 1 John 1:5. Okay? He is righteous. He is love. Okay? Ito po makikita natin, no, na there are comparison na bakit He is light? Because this world is full of darkness. May mga sistema ang mundong ito na hindi ka aya-aya. Amen? Ang mga Kristiyano, hindi tayo dapat ano tawag doon? Mag-follow doon sa sistema ng mundo. Number 1 po, children of God are identified because we love others. Yan po sinasabi sa Panginoon. Other brethren, mahalaga po mga kapatid, no, yung kapwa nating Kristiyano. Ang kapwa nating Kristiyano nasa loob ng iglesia, huwag tayong mag-away. Amen? Kasi, hindi po siya healthy. Ano po sinasabi dito? Nasalita ng Panginoon, dahil tayo anak ng Diyos, okay, dapat po magmahalan tayo. Ibigin natin yung kapatid natin sa Panginoon. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng ang tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Normal po yun. Kasi hindi po tayo pare-parehas. May iba-iba po tayo ng personality.
But end of the day, kabilang po tayo sa pamilya ng God. Ang pamilya ba, ang kapatid mo ba, pagka nag-away kayo, hindi mo na siya kapatid? Kapatid pa rin, di ba? Amen? Ang kapatid mo pa, pag nagkasala sa'yo, hindi na kayo magkapatid o ayaw mo na siyang patawarin, kailangan mo siyang patawarin, di ba? Kasi mahal mo siya eh. Tayo bilang mga anak ng Diyos, no, ang sabi ng salita ng Panginoon, dapat para tayo ay ang sabi ng salita ng Panginoon, love one another. Kung minsan mahirap po gawin yon. Kapag ka meron kang, alam mo yon, meron kang, tingin mo sa sarili mo, medyo above sa kanila, sa kapatid mo. Dahil simple lang, pag nagkamali, ayaw mo talagang, pag nasaktan ka, okay, normal yan sa magkakapatid eh. May nasabi sa'yo, ayaw mong patawarin, gusto mo siya lumapit. Bilang mga anak ng Diyos, hindi po dapat ganun ang attitude natin. Tayo dapat ang lumapit. Magsimulan lumapit. Bakit? Nais ng Panginoon that we live harmoniously. Nakikita po kasi ang hirap nung parehas kayong nasa church, tapos yung nasa labas, sabihin, di ba kasama sa church, ba't di nagpapansinan? Amen? Hindi nag-uusap. Nag-gets niyo po? Napakahirap po nun. Because sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, we are identified na anak ng Diyos kapag tayo nagmamahalan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Amen? Pangalawa, mahal natin ang Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos, mga kapatid, nag-o-obey tayo sa kanyang mga commands. Amen? Napakahalaga bilang mga anak ng Diyos na that let us continue to love one another. And that love comes from God alone. Hindi natin kayang mahalin yung kapatid natin kung wala talaga ang totoong relasyon natin sa Panginoon. That's true. Di ba? Hindi mo naman bigla-biglang pwedeng mahalin yung stranger. Tama? Pero pagka kapatid mo, wala kang choice eh. Mamahalin mo talaga eh. Tama? Totoo po yan, mga kapatid. Kaya ingatan natin yung kapatid natin sa Panginoon. Dahil tayo po dapat nagpapalakasan, alam niyo yun? Iron sharpens iron. Masarap kasama yung hinahatak ka para sa Panginoon. Napakasarap kasama nun. Hindi kayo nahatak sa gawain ng mundo. Amen? Kaya may mga makukulit tayong mga kaibigan, di ba? Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, sabihin sa atin, ay, sama ka sa church. Saka na lang yan, di ba? Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, ikaw na yung nagsasabi, bro, sis, o best friend, sama tayo sa church. Sabihin din niya sa'yo, saka na lang yan. Ikaw na lang, mauna ka, pagpanalangin mo na lang ako. But one day, habang pinapanalangin natin sila, mga kapatid, one day, kikilusin ng Panginoon ang kanilang puso, at ang Diyos ang kikilos na one day makakilala siya sa Panginoon. Amen? Dito po masasabi natin, na ang kahalagahan na hindi mo lang narinig yung salita ng Panginoon. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, John 10:27-28, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. Sarap na pangako, di ba po? Ang sarap pong ng pangako ng Panginoon na walang sino man ang pwedeng mag-snatch sa atin. Marami snatcher eh. Amen? Snatcher ng kaligayahan, snatcher ng kapayapaan. Yung kaaway, mahilig siyang mang-snatch eh. Napansin niyo po, yung may peace of mind ka, may biglang nag-disturb sa'yo, amen? Na may problema, ganyan. Tapos, yung focus mo, iba na yung focus mo. Na-distract ka na. Pero ano pong nais ng Panginoon? Focus lang tayo sa Lord. Regardless dun sa circumstances na meron tayo. Dito pa mga kapatid, in Matthew 7:24-27, ang sabi po doon, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Okay? There's a kind of builder. One is the one who built his house in the rock. Pagbato, kahit na umulan bumagyo, no problem. Yung isa naman,
Alam niyo yung kantang Kastilyong Buhangin? Di ba? May kanta nun. Kahit na anong gawin mong kastilyo yan, pag nalagyan ng ano yan, wala yan. It will just fall down. Mahalaga mga kapatid, no? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Ipamuhay natin. Hindi po dahil marami kang alam sa salita ng Panginoon, napakahalaga po na hingin natin sa banal na Espiritu, tulungan tayo na ipamuhay ang kanyang mga salita. Kasi kung sarili lang natin, hindi natin kaya. Amen? Naniniwala po kayo doon? But greater is He who is in us. Amen? The Holy Spirit is in us. Na kaya natin dahil may Diyos tayong buhay na nagbabago ng buhay natin. Dati, hindi ka mahilig mag-church. Ngayon, mahilig ka na mag-church. Kasi may nagbabago sa iyo eh. Dati, hindi ka mahilig magbasa ng salita ng Panginoon. Ngayon, mahilig ka na. Bakit? Kasi yun na yung, tawag doon, yung tibok ng puso mo. Amen? Yun na yung gusto mong way ng buhay mo. Yun na yung gusto mong pamumuhay. Dati, pag Thursday, di ba? Karamihan, may session eh. Amen? Session XYZ. Pero ngayon, hindi na. Ang session natin, sa church na tayo. Amen? Kasama ang mananampalataya na nais nating mas makilala ang Panginoon, na i-worship ang Lord. Kasi ang buhay natin, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan magtatapos. Amen? Pero ang napakasarap sa lahat, magtapos man yung buhay natin, naglilingkod tayo sa Lord. Amen? Yung po ang pinaka-the best sa lahat. Habang may buhay tayo, lumalapit tayo sa Panginoon at naglilingkod tayo sa Panginoon at yung purpose niya sa buhay natin ay mapangyari. Lahat po tayo may layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? At yun po ang mapangyari. Sunod lang tayo. The best thing we can do is that surrender. Surrender natin lahat sa Panginoon. Na, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Yes, hindi mo kayang baguhin sa sarili mo, but the Holy Spirit can change us from glory to glory, to be more and more like Christ. Amen? Dati, hindi ka mapagmahal eh. Ngayon, mapagmahal ka na. Dati, hindi ka maawain, mahabagin. Mahabagin ka na. Dati, hindi ka, ang tawag nito, mahaba ang pasensya. Ngayon, humahaba na yung pasensya mo. Dati, masiko ka lang eh. Sumisiko ka rin. Amen? Matulak ka lang, tumutulak ka rin. Medyo mabigat pa, madiin pa. Pero ngayon hindi na. Bakit? Binabago tayo ng Diyos. Nais lang ng Diyos na isuko natin ang buhay natin sa Kanya. And He will do the rest. Amen? Hallelujah. Children of God are victorious. Ang sabi po sa 1 John 5:4-5, for every child of God defeats evil, this evil world. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Ang Panginoong Yesus, ang ibugtong na anak ng Diyos. Amen? Kailangan po natin ng panampalatayaan yun. Sabi po sa John 16:33, I have told you all this, sabi po doon, so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi po siya bed of roses. Totoo po yun. Hindi dahil Kristiyano ka na, wala ka ng problema. Nagkakaproblema ng mga Kristiyano. Tama po? We also have challenges in life. We also have struggles in life. Nagkakaproblema rin tayo pinansyal, minsan kinakapos. Amen? Minsan, masagana. Minsan, konti lang yung problema. Minsan, marami rin problema. Minsan, mabigat yung problema mo. Minsan, magaan lang. Pero end of the day, it doesn't matter. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. Kung minsan, we struggle in sin. Yes? We all struggle in sin. How we live our daily life. Ito pong mundon to, napakaraming offer nito eh. Parang laging sale. Amen? Amen? Sabi po salita ng Panginoon, no? Do not love this world. Do not love this world. Sabi po sa 1 John 2:15-17, do not love this world, nor the things it offers you.
For when you love this world, you do not have the love of the Father in you. Ibig sabihin, pag minahal natin ang mundong ito, ang pag-ibig ng Ama wala sa atin. Ganun lang po kasimple yun. Ano bang meron sa mundong ito? The world offers only cravings for physical pleasure. A cravings for everything we see. And pride in our achievement and possessions. Ang salita po ng Panginoon ay maliwanag. These are not from the Father, but from this world. Sino ba ang hari ng mundong to? Kaaway. Amen? And this world is fading away. Talagang lilipas. Amen? Wala naman nagstay eh. Kahit gaano pa kaganda yung kotse. Years will pass by. It will just, alam mo yun? Luluma. Kahit gaano pa kaganda ng bahay mo. Luluma't luluma yan. Magpipintura ka uli. Magpapaganda ka uli. Amen? Kung minsan, yung calamities talaga, i-destroy siya eh. But end of the day, mga kapatid, ano nag-stay ng forever? Sabi po, may forever eh. Ito po sabi sa salita ng Panginoon. But anyone who does what pleases God will live forever. Ano dapat ang aim ng Kristiyano? Na Lord, nais kong sumunod sa iyo. Nais kong, alam mo yun, ikaw ay maluwalhati sa buhay ko. Amen? Kaya po tayo naglilingkod eh. Hindi dahil para sa sarili natin, para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Lord, ito yung gift mo sa akin. Gusto kong ipagamit sa ito. Amen? Ganun po ang Kristiyano. Hindi yung magaling kang kumanta, ayaw mong kumanta. Isa ka na lang, si sis na lang, andyan pa naman eh. Hintay mo pa ba si sis o si bro na mag-purgot para lang sumunod ka? No. Habang may lakas tayo mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon. Especially dun sa mga gifts and talents na binigay sa atin ng Panginoon. For His glory, not for our own sake. Amen? Kasi ang Kristiyano, ang mindset dapat, nais kong sumunod sa Panginoon. Lord, here I am, use me. Na ikaw, Panginoon, ang maluwalhati. Kasi yung gifts and talents natin, yung kalakasan natin, galing lang talaga sa Panginoon eh. We don't know, tomorrow we can wake up. Tama po. But by His grace, kanta natin kanina, no? Sa biyaya mo lamang, Panginoon. It's only by His grace. Kaya po tayong lahat nandito ngayon, it's only by His grace. Amen? Na nakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon at yung salita ng Panginoon ay patuloy na pinapaliwanag sa ng Banal na Espiritu. Amen? Mag-focus po tayo dun sa mga bagay na hindi temporary. Kasi yung mundong to, anong ino-offer niya? Hindi permanente, temporary lang. Okay? Itong the desires of this world, sabi sa John 2, verse 17, and this world will fading away along with everything that people crave. Ano po ba yun? Lust of the flesh, desires that caters physical appetites, and sensual pleasure. Ano yun? Example, mahilig kang kumain. Okay? It's okay to eat, di ba? Pero kung kumain ka naman, para namang wala ng bukas, problem yun. Kasi excess yun eh. Amen? Ano pong sunod? Sexual activities of marriage, di ba? Lust of the flesh yun eh. Ang desire, kumbaga, we desire dun sa, lang natin, sa asawa natin. Amen? Kaya nga, kung sabi sa ng Panginoon, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, kapag hindi ka makapagtiis, mag-asawa ka. Huwag kang mamuhay sa kasalanan. Kasi yung iba, di ba? Gusto lang, alam mo yung testing, puro testing? Gusto lang pogi eh. O maganda eh, maraming, hindi yun. Sabi sa salita ng Panginoon, huwag nating i-desire. Huwag nating i-entertain o huwag tayo doon magbabad sa mundong ito. It will fade away, mga kapatid. Lust of the eyes, craving that what we see. Minsan, tayo eh, greedy. Alam mo yung nagiging sakim tayo. Bakit? Gusto kong i-collect to. Kahit di kaya, kinokollect eh. Amen? Meron po ba dito doon? Tapos, ako lang ba? Okay? ayun yung Di ba ganun po? May mga collectors, gusto i-collect lahat eh. Lahat, Jordan 1, 2. Ilan na ba Jordan ngayon? Hanggang 20? I don't know. So yun. Ibig sabihin, nagko-collect tayo. Ano pa? Sa ito, new gadgets, kailangan, bago yung gadget ko. Halimbawa, cellphone mo, tora-tora pa. Alam mo tora-tora? Yung, dipindot pa.
Upgrade ka naman kasi pwede naman mag-upgrade. Mura na lang rin, di ba? Ibig sabihin, hindi natin kailangan lagi bago. Amen? Bakit? May mga bagay na dapat mas pinagtutuunan natin ng pansin. Bakit? Our resources, mga kapatid, comes from God. Amen? Kapag ginamit natin iyon, inutilize natin yon para sa gawain ng Panginoon, marami po ang nabibless. Amen? Mas masarap maging pagpapala. Amen? Kaysa yung tanggap ka lang ng tanggap. Okay? Pray ka ng pray. Ang attitude po ng bata, hingi lang ng hingi. Amen? Yung baby, hingi lang ng iiyak yan. Dede. Pagkain, gutom. Huwag tayong manatiling bata. Bilang Kristiyano, mga kapatid, we need to desire na magkaroon naman tayo, makatayo naman tayo sa sarili natin paa. Hindi lang lagi ang gusto natin, milk lang. Yung medyo mabibigat naman. Bakit? It will help us to win the battle. Kasi ang mundo to, ang daming ino-offer eh. Ano pong sabi doon? Pride of life. Minsan, dahil sa achievement mo, di ba mga ganon? Kailangan, kailangan yung, hindi, manager ako eh. Kailangan tawag doon. Hindi ko kayo ka-level. Hindi nyo? Kailangan may mga achievements ako. Kailangan lagi akong nasa top. Yung nasa sarili mo lang, yung gusto mong maging lagi ka lang bida, sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, isa lang ang bida. Ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi si Jollibee, Di ba? May kanta dun eh. Di ba? Bida ang saya. Hindi, bida si Jesus. Yun po, kung minsan, ang mundong ito, tinatry niyang i-divert yung attention natin sa mga mahalagang bagay. Kasi kung minsan, madali lang mag-browse eh. Di ba? Totoo naman po eh. Kaysa mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaysa mag-spend ng time sa pananambahan. Ba't anong sinasabi sa salita ng Panginoon? Unahin natin ng Panginoon. Because nais ng Panginoon, yung buhay na meron tayo, paggamit natin sa Kanya. Amen? Dito po mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Amen po, tama po. Ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ano sinasabi sa salita ng Panginoon? 1 John 3 verse 9, sabi doon, those who have been born into God's family. Okay, sa NLT po ito, do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they can keep on sinning because they are children of God. Pag anak ka ng Diyos, kapatid, hindi ka maninatili dun sa paggawa ng kasalanan. Amen? Dahil anak tayo ng Diyos, hindi tayo masayo doon. Amen? Dinadaya tayo ng kaaway na sinasabi niya na masaya dito. Yes, masaya, panandalian lang yon. Okay? Lahat naman panandalian eh. Di ba? Sometimes when we purchase a new gadget or, di ba masaya tayo? Yes, blessing ng Lord, huwag ka mag-focus doon. Mag-focus ka doon sa nagbigay nun. Kasi kahit mawala yon, alam mo na may magbibigay pa rin. At may purpose pa rin siya. Di ba? Karamihan ang nangyayari kasi, dahil nakapokus ka doon, pag nawala yon, lungkot-lungkutan ka. Hindi ka nang lungkot-lungkutan, ayaw mo na mag-church. Lalo na sa pag-ibig, pag nag-break. Okay? Boyfriend, girlfriend. Okay? Kasi mag-asawa, hindi nagbe-break yan eh. Okay? Mag-aaway lang yan. Pero, alam mo yun, mamahalan pa rin yan. Hallelujah. Mga kapatid, napakahalaga po, dapat nating maintindihan na bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kasalanan na yan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Sabi po sa John 4:4, 1 John 4:4, you are of God. Wala po yun dyan. You are of God, little children, and you have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world.
Sino ba yung nasa atin? Ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay merong banal na Espiritu. Amen? Na nasa kanya, na nasa atin. The Holy Spirit na nasa atin is greater than who is in the world. Sino ba yung nasa ang kaaway? Kaya hindi tayo madadaya kapag alam natin ang salita ng Panginoon. Amen? Ang Kristiyano nadadaya kasi hindi niya alam yung salita ng Panginoon. Hindi niya alam yung mga dakilang pangako ng Diyos. Huwag tayong padaya. Aralin natin ang salita ng Panginoon. Hingin natin sa Banal na Espiritu yung patuloy na kaunawaan. Amen? Testimony concern, 3 na po, 4 lang po ito. Testimony concerning the Son of God. So ito po, may witness. Kasi nga, yung early, yung mga early church, ang mga pinapaniwalaan nila noon, okay, ay si Jesus Christ, hindi siya fully human. Okay? Sa salita ng Panginoon, He is fully human. 100% human, 100% God. Siya ay nagkatawang tao. Amen? So dito po makikita natin, the Spirit who is the truth confirms this testimony. The water by His baptism, ito po sinasabi sa salita ng Panginoon. This is He who came by the water and blood, Jesus Christ. Okay? Not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness because the Spirit is truth. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng katotohanan. Amen? Kaya, nung tayo po, hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ayaw natin alam mo yun, walang lasa sa atin ng Biblia eh. Yung salita ng Panginoon, walang lasa sa atin. Bakit? Kasi wala sa atin ang banal na Espiritu. Wala sa atin yung nagtuturo ng kanyang mga salita. Amen? Kaya mga kapatid, huwag natin hintayin na, pag Friday, may message doon lang ako makikinig. O magbabasa ng salita ng Panginoon. No. Day by day, daily. It is your personal journey. Yung araw-araw na paglakad natin sa Panginoon, mahalaga po yun. Amen? Dahil doon tayo lumalago. Na one day, gagamitin ka ng Panginoon. Question is, are you ready? Amen? Personal po yung question na yun, mga kapatid. Hihintayin mo pa ba na nandun ka sa sitwasyon na hindi ka ready? Di ba mas masarap yung may opportunity na mag-share ka ng salita ng Panginoon, nakapag-share ka? Amen? Bakit? Kasi ready ka at gagamitin ka ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin na may layunin ng Diyos. At gagamitin niya tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga taong hahayaan na Panginoon na ma-meet natin in future or one of these days. Amen? Let's continue to desire that, mga kapatid. Mahalaga po. Mahalaga po. Ito po, sinasabi dito. In New King James, kasi sa ibang translation, sa NLT wala po ito. Pero sa New King James, ito po sabi sa verse 7, for there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Okay? The Word is Jesus Christ. Amen? Sabi po sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Who is Jesus Christ? Okay? In flesh. Okay? So yun po, And these 3 are one. Kasi marami pong katuruan about Trinity. Okay? We believe that we have one God in 3 persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Mahalaga po yan. It's a biblical foundation po. Okay? Marami nang magsasabi sa atin. Ito, maraming mandaraya eh. Sabihin nila na si Jesus Christ ay tao lamang. Okay? Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Jesus Christ is God. Okay? At siya'y nagkatawang tao. Okay? Fully God, 100%, and fully human. God, the Father, sent His Son, the Lord Jesus Christ, for us to have life. He paid the price. We made the crime. We break the law. But the Lord Jesus Christ paid the price. There at the cross, Calvary. Ito po sinasabi, Sabi dito, the Spirit, the Holy Spirit, the water, and the blood. In the beginning of Jesus Christ's ministry, mga kapatid, in Luke 3:22, sabi po doon,
And the Holy Spirit in bodily form descended on him like a dove. And a voice from heaven said, "You are my dearly loved Son, and you bring me great joy." Sino po nagsabi? Ang banal na Espiritu. Sino po yung dearly loved Son? Si Jesus. Sino po yung nagbumaba, na parang madab? Ang banal na Espiritu. Amen? That's the Trinity. So yun po, no? Napakahalaga mga kapatid, no, na maintindihan natin ang mga bagay na to. These are biblical foundations na bilang mga Kristiyano, hindi tayo madaya. Amen? Dahil tandaan natin, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Yun po yung tinutukoy ng ating pag-aaral ngayon. Yun po yung kahalagahan kung bakit meron tayong assurance of salvation. Sabi po dito sa John 19:34, one of the soldiers, ito naman po yung blood, one of the soldiers, however, pierced his side with a spear, and immediately blood and water flowed out. Okay? Kaya di ba si Jesus Christ, may ano siya dito? Blood and water flowed out. Mga kapatid, ito po yung testimony ng Panginoon. And God testify yung pagiging Diyos ni Jesucristo na dapat nating i-embrace. Amen? Panampalatayaan po natin. Amen? At huwag tayong magpadaya dahil maraming mandaraya. Hindi tayo madadaya dahil mayroon tayong salita ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Amen? Hallelujah. Pang-apat po, who will know the assurance of eternal life? Sino ba makakaalam na meron kang buhay na walang hanggan? Amen? Sino makakaalam? Sino makapagsabi? Di ba mas maganda na alam mo na meron kang buhay na walang hanggan? Kasi mahirap yung sama-sama ka lang. Baka hindi ako kasali. Alam, nakasabit ka lang pala. Okay? Maganda yung sigurado tayo. Sabi po dito, salita ng Panginoon, 1 John chapter 5 verse 11 to 13, and this is and the testimony is this. Sabi doon, sige, dito na sa malaki. He was the Son. Sabi po doon, sa ano po ito, sa Amplified. He was the Son by accepting Him as Lord and Savior. Has life. Yung life po na yon, ibig po sabihin, that is eternal life. So kung sino man ang who has the Son, kung sino man ang meron si Jesus Christ, meron siyang buhay na walang hanggan. To you who believe in the name of the Son of God, which He represents, Jesus Christ, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa cross ng Kalbaryo, amen? So that you will know. Ibig sabihin, settled absolute knowledge. Ibig sabihin, na alam natin that you already have eternal life. Pag sinabi mong pag past tense kasi meron ka na eh. Natanggap mo na, tama? Iba po yung sinasabi na James, di ba? Faith without action is dead. Ang ibig pong sabihin doon, tayo po ay mananampalataya na, may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo po ay niligtas na ng Panginoon. Tayo po ay gumagawa ng mabuti. It's resulta na lang po yun. Resulta po ng salvation. Nung pananampalataya na meron tayo. Kasi tayo naman, hindi natural sa atin gumawa ng mas mabuti. But dahil anak tayo ng Diyos, at meron tayong, nandun na tayo sa family ng Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, may relasyon na tayo sa Kanya, tayo po ay nakakagawa na ng mabuti dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen? So huwag na po natin kalimutan yon. Hindi tayo mabuti, ang Diyos ang mabuti. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa ng mabuti. Ang sabi po dito, God has given us eternal life, okay? And this life is in His Son. Napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin at panghawakan natin sa ng Panginoon. Kasi marami mandaraya. Okay? Lagi sasabihin ko na, marami na naman mandaraya. Totoo po yun. Marami sasabi sa'yo, paano ka nakasiguro? Ito sabi ng salita ng Panginoon eh. Na kapag tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, ako ay nagrepent,
Okay? Ang ibig sabihin ng repentance, hindi sorry ha. Ikaw ay nagsisisi. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at isinusuko natin sa Panginoong Jesucristo, Lord, patawarin mo ako, O Diyos, sa lahat ng nagawa kong kasalanan at hindi mo na nais yung balikan. Yun ang pagsuko. Yun yung sinusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Yes, ang isang Kristiyano nagkakasala pa rin, pero hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bumabalik tayo sa Panginoon. Amen? Lumalapit tayo sa Lord na, Lord, patuloy mong suriin ang aking puso, ang aking isipan, at patawarin ako sa mga pagkakasala ko. Kasi tandaan natin, Panginoon, mga kapatid, mahirap mag-serve sa Lord kapag meron kang tinatagong sikreto. Amen? Meron ka palang chicks, okay? O meron ka palang ingatan, amen? Mahirap po yun. Kasi, hindi ka man pwede mo itago sa mga kapatiran, pero hindi mo pwedeng tago sa Diyos. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Isunusuko niya yung mga kasalanan na yan sa paanan ng Panginoong Yesus. Amen? So yun po mga kapatid, no? Napakahalaga na tayong mga Kristiyano, alam natin where we stand. It is only by His grace. Wala po tayong kakayanan. Sa battle ng buhay, di ba, ang mga players, di ba may tinatawag na pro tsaka non-pro? Yung mga dati yung mga bata pa tayo, PBA pro yan, di ba? NBA pro yan. Pero yung mga ligang labas lang, non-pro yan. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat pro din tayo. Ano yung sabi ng pro? Dapat we pray a lot. Amen? Anak tayo ng Diyos eh. We pray a lot. Read your Bible. We need to read our Bible. Ano pa? Obey God's commandments. You read the Word of God and you surrender and obey the Word of God. Pag sinabi ng salita ng Panginoon na patawarin mo yung kagalit mo, patawarin mo. Ipanalangin mo ang kagalit mo. Ipanalangin mo. Napakahalaga po yung mga kapatid. Huwag nating hayaan na lagi lang kung anong narinig natin, ilabas lang dito. I-desire natin, Lord, nais kong sumunod sa iyo, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon, kasi kung sa sarili ko lang, hindi talaga natin kaya eh. It is only by His grace and the power of the Holy Spirit which in us that we can change from glory to glory, to be more and more like Jesus Christ. That's what we desire. Dapat yun ang desire natin. Ano po sabi sa Galatians chapter 5, verse 22? Ano po sabi doon? To 23? Pwede po ba nating wala yatang... Okay. Galatians chapter 5, fruit of the Spirit. Ano po sabi niya? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen? Siyang po yun. So, kailangan may self-control ka. May gentle ka dapat. Dahil yun ang fruit ng banal na espiritu na meron ka. Amen? So, yun po, no? Natutunan ko yun. Madali lang pala yun i-memorize. 1, 2, 3 lang. Okay? So, 9 po siya. 1, 2, 3 lang. Okay? Una, 1 syllable lang. Tama ba yung English ko? Isang lang. Love, joy, peace. Amen? Second, patience. Okay? 2 lang siya. Patience, goodness, tsaka patience, goodness. Nawala ako Patience, goodness. Teka lang. Ako nawala. Tapos yung tatlo po yun. Faithfulness, gentleness, and self-control. So 3 rin siya. So yun po. Lagi natin tandaan na dapat yun po yung nagiging buhay natin. Amen? Pagka medyo mabilis ka, aggressive ka, maging gentle ka. Relax lang. Okay? Kung kailangan mo maging tapat kasi tapat ang Panginoon. Sa buhay natin mga kapatid, no? Let's continue to desire na mas makilala natin ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita ang main and final authority ng buhay natin. Mahalin natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Para hindi tayo madaya. Amen? Hindi dahil magaling yung preacher or yung pinapakinggan natin. Kasi maraming mga galing nangyayari. Alam niyo kung ano po nangyayari sa mga galing? Bumabagsak.
Tapos yung mga sumusunod sa Kanya, bumabagsak din. Pero pag ang Panginoong Yesus ang sinusundan natin, kailanman hindi niya tayo iiwan. Kailanman hindi tayo babagsak ng sobrang bagsak. Bakit? Sa Kanya tayo nakatingin eh. Focus lang tayo sa Lord. Yun yung goal natin. Na magawa natin na, alam mo yun, na maging kaaya-aya yung buhay natin sa Panginoon. Hallelujah. Tapos na po tayo. Conclusion na tayo mga kapatid. As a child of God, through faith in the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior Jesus Christ, we are to love God, obey His commandments, and love others, fellow believers and unbelievers. Kailangan mahalin din natin yung mga unbelievers kasi gagamitin tayo ng Lord sa kanilang buhay. Amen? Yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ipanalangin natin sila mga kapatid. It is you. It should start with us na ipanalangin natin sila. Nakahabagan sila ng Panginoon, nabuksan ng kanilang puso't isipan na makakilala sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah. We warned not to love the world. Totoo po, di ba? Winarningan tayo ng salita ng Panginoon. Huwag natin mahalin ang mundong ito. And we are able to be victorious over this world as a child of God because the Holy Spirit lives in us. Amen? Greater is He who is in us. Tandaan po natin yan. Kaya wag po nating hayaan na maging talunan tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, matatagumpayan po natin ang laban sa mundong ito. Amen? The assurance of eternal life was given by God through faith in Jesus Christ as the Lord Jesus, as our Lord and Savior alone. So yun po, no? Mga kapatid, maliwanag po ang salita ng Panginoon. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. Dapat po alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Walang iba. Ang pinagmumulan nun, ang Panginoong Jesucristo. Kapag wala ang Panginoong Jesucristo sa puso sa buhay natin, hindi natin tinanggap ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin, huwag nating asahan to. Amen? It is His, yung ano talaga eh, relasyon talaga natin sa Panginoong Jesucristo, it is our faith. Yun nagdi-difference sa atin sa believers at unbelievers. Yung relasyon na meron tayo, na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. We know we're saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala na po, maliban dyan, wala na po. Amen? Sabi po sa Ephesians 2, verse 8 to 10, for by grace you have been saved through faith. And that is not by yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kasi magiging mayabang ka eh. Magiging mayabang tayo na, tumanggap ako kumbaga sa gumawa ako nito. No. It is by His grace. Kaya po tayo, mayroong eternal life. And yun po ay sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Amen? For we are His workmanship created in Christ alone. For good works. Ito na po yung sinasabi ko kanina, na nung tayo kay Kristo, normal na lang sa atin gumawa ng mabuti. Amen? Kasi dun po tayo eh. We are His workmanship, created in Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Lakaran po natin yung salita ng Panginoon. Yes, hindi madali, pero we need to desire na surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Ang kaligtasan, by His grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Wala tayong dinagdag at wala tayong pwedeng idagdag. Amen? It is by the faith we have in the Lord Jesus Christ, what He has done at the cross, that He paid the penalty of our sins. Nasa atin po. End of the day, nasa atin pa rin yung desisyon whether we're going to obey or disobey. But remember mga kapatid, ang anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya ay hindi kailangan mag-alala. Bakit? Kasama natin siya eh. Siya ang bahala. Huwag natin isipin. Pag sumusunod ka sa Panginoon, huwag mong isipin ang nangyayari sa paligid. Bakit?
these things will pass away. Lilipas at lilipas lang rin. Problema, lilipas lang yan. Wala ka ngayon, lilipas lang rin yan. Magkakaroon ka rin. Ang pinakamalaga sa lahat, yung relasyon na meron tayo. Dapat hindi yun magbago. Dapat lumalago yun. Dapat nakaangkla yun. Ini-embrace natin ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat o Panginoon sa iyong mga salita. Tunay nga po ba ng Espiritu, ikaw ang nagturo sa amin sa gabing ito. Lord, continue to protect us, Lord. Dalahin ko po, O Diyos, na patuloy mo kaming turuan sa iyong mga salita. Mahalin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan ba ng Espiritu. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang mga narinig namin sa gabing ito, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay umalis lang, Panginoon, sa aming kabilang tenga, Panginoon. Bagos, ito po'y tumatak sa aming puso. Ito po, Panginoon, ay patuloy na aming yakapin at lakaran. Lord, tunay nga po, Panginoon, wala kaming magagawa sa mundong ito kung wala ka sa buhay namin, Panginoong Yesus. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat, O Diyos, dahil pinatawad niyo po, Panginoon, ang aming mga kasalanan. At ikaw po'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay at ang buhay na walang hanggan na ito, Panginoon, at nagkaroon kami, Panginoon, ng pamilya ng Diyos. Salamat po, Ama, for adopting us as your children, and we are your children, Lord God. We give you glory, we give you honor, we give you thanks. Continue to bless your children. Bless us, Lord, with wisdom, with your protection, with your guidance, Lord, and cover each and every one of us, Lord, with your precious blood. And Lord, continue to bless your children, Lord God, na maging daluyan kami ng iyong pagpapala. Patuloy kami, Panginoon, maging ilaw sa mundong ito. Ikaw ang makilala at makita sa buhay namin, Panginoong Yesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Yesus. Amen. Amen. Tapos na po tayo. God bless you, mga kapatid. So, ako pa rin. Sige. Okay. So, dumako po tayo sa ating Holy Communion. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians 5:21. Okay, meron po yata. 2 Corinthians 5:21. Sabi po dito, 2 Corinthians 5:21, For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Tandaan po natin, mga kapatid, yung righteousness ni Jesus Christ, nung tinanggap natin siya, yun po ang napunta sa atin. Yung kasalanan na meron tayo, yun po ay pinako na dun sa krus ng Kalbaryo at binayaran na ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Siya po'y namatay, nilibing, at muling nabuhay after 3 days, and one day, He will come back again and take us home. Amen? Mahalaga po na maintindihan natin, mga kapatid, no? Yung pangako na yun. Yung nangako sa atin ay ang Diyos na buhay na may likha ng langit at lupa. Panghawakan po natin yun. Bago po tayo mag-partake ng Holy Communion, yumuko po tayo, sumandali, at lumapit tayo sa Panginoon. Kung meron po tayong mga kasalanan na hindi pa nahingi ng tawad sa Panginoon, lumapit tayo, magpalinis tayo sa Panginoon. Hingin natin ng kapatawaran, yung personal na panalangin mo sa Panginoon bago natin i-partake yung Holy Communion. And may the Lord bless us and continue to strengthen us, and we continue to grow spiritually, and we continue to desire na patuloy na lumago bilang Kristiyano at maging pagpapala sa iba. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kung saan tunay nga po, Panginoon, we remember, Lord God, what you have done at the cross, that you have paid the full price of our sins, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, na ikaw ay namatay para sa amin at binayaran niyo na po, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang lahat ng aming mga kasalanan. Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa katunayan na ikaw po, Panginoon, ay namatay, nilibing, at after 3 days, Lord God, you rose again, Lord God. And Lord, salamat, dahil one day, Lord God, you will come back and take us home again. Take us home in heaven. Salamat po, Panginoon. And Lord, we continue to pray na
Pangunahan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, O Diyos. Ito po. Salamat na langin sa pangalan ng Jesus. Amen.